Umaasa ang Commission on Elections o COMELEC na sa oras na ipagpatuloy na nito ang pag-iimprenta ng mga balota ay matapos ito sa ikalawang linggo ng Abril, bagamat ipinahinto ito ng Korte Suprema. Matatandaan na ipinatigil ang pag-iimprenta ng mga balota dahil sa inihaing Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema laban sa COMELEC. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, madali lamang daw ang pag-iimprenta, ngunit kinakailangan na nila mag-umpisa para makamit ang target date. Kahit po kalagitnaan ng halalan kung kailangan kaya namin mag-imprenta, but yung two problems, kailangan ma-verify po yung balot idadaan sa makina. Pangalawa, dapat i-deploy. Sa mga hakbang na isasagawa ng Commission on Elections o COMELEC ay tiniyak nito na matatapos sa lalong madaling panahon ang pag-imprenta ng mga balota. Tiniyak din ito na magiging mabilis ang pag-iimprenta ng mga balota dahil magiging 6 na ang gagamitin nitong printing machines na nooy 2 lamang. Tinatansya namang nasa 1.5 million to 2 million ballots kada araw ang kaya nitong gawin. Yun lang po kailangan na naming masimulan talaga. Dahil kung madidelay pa po kami, yun po ang problema. But doon sa capability ng machine, by our projections, kayang-kaya po talagang habulin yun na wala po sa amin na 2 linggo. Nilinaw din ni Atty. Laudianco na ayon sa batas, ang treasurer ang may kustodiya na maghawak ng mga balota at magpamahagi nito sa electoral boards. Ang balota po ay hindi nahawakan ni COMELEC. Pag lumabas po sa amin sa NPO yan, hindi na po namin nahawakan yan. At pagkatapos po ng halalan, yung balota na nagamit po at nasa loob ng ballot box, hindi po bumabalik kay COMELEC. Ayon po sa batas, ang babalik po yan sa treasurer. Nang tanungin naman ang opinyon ng COMELEC kung magpapatuloy ba ang eleksyon sa barangay nitong taon sa kabila ng panukalang term setting para sa mga opisyal ng barangay at SK, ay binigyang diin ni COMELEC spokes Atty. Laudianco na tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa eleksyon sa Disyembre hanggat walang iniuutos na postponement o rescheduling ang Korte Suprema. Ito po ang malinaw. Basta po walang bagong batas, walang bagong pag-uutos ang Supreme Court, tuloy po kami sa paghahanda. And in fact, constituted na po ang aming Project Management Office sa 2025 BSKE. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network.